Mga lahi ni Eva at Adan. Pagkatapos noon, sumiping si Adan sa asawa niyang si Eva at nagbuntis ito. Nang manganak si Eva, sinabi niya, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Kaya Cain ang ipapangalan ko sa kanya." At muling nanganak si Eva ng lalaki at Abel ang ipinangalan sa kanya. Nang lumaki na sila, si Abel ay naging pastol ng mga tupa at kambing at si Cain naman ay naging magsasaka. Isang araw naghandog si Cain sa Panginoon galing sa kanyang ani. Si Abel naman ay kumuha sa isa sa mga panganay sa mga inaalagaan niyang hayop. Kinatay ito at inihandog sa Diyos ang pinakamagandang bahagi. Natuwa ang Panginoon kay Abel at sa handog nito, pero hindi siya natuwa kay Cain at sa handog nito. At dahil dito, sumimangot si Cain at labis ang kanyang galit. Kaya tinanong siya ng Panginoon, "Ano ba ang ikinagagalit mo? Bakit ka nakasimangot? Kung mabuti lang ang ginawa mo, maligaya ka sana. Pero mag-ingat ka. Dahil kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo, sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa iyo para tuklawin ka. Kaya kailangan talunin mo ito." Isang araw, sinabi ni Cain kay Abel, "Halika, pumunta tayo sa bukid." Nang naroon na sila, pinatay ni Cain ang kapatid niyang si Abel. Pagkatapos, nagtanong ang Panginoon kay Cain, "Nasaan ang kapatid mo?" Sumagot si Cain, "Ewan ko, hindi ko alam kung nasaan siya. Bakit ako ba ang tagapagbantay niya?" Sinabi ng Panginoon kay Cain, "Ano ang iyong ginawa? Ang dugo ng kapatid mo ay parang tinig na nagmamakaawa na parusahan ko ang taong pumatay sa kanya. Dahil sa ginawa mo, isusumpa ka. Mula ngayon, hindi ka na makapagsasaka sa lupa na sumisipsip ng dugo ng iyong kapatid na pinatay mo. Kahit magtanim ka pa, ang lupa ay hindi na magbibigay sa iyo ng ani at wala kang permihang matitirhan, kaya magpapagala-gala ka kahit saan." Sinabi ni Cain sa Panginoon, "Napakabigat ng parusang ito para sa akin. Itinataboy ninyo ako ngayon sa lupaing ito at sa inyong harapan. Wala na akong matitirhan, kaya kahit saan na lang ako pupunta. At kung may makakakita sa akin, tiyak na papatayin niya ako." Pero sinabi ng Panginoon kay Cain, "Hindi yan mangyayari sa iyo, sapagkat ang sinumang papatay sa iyo ay gagantihan ko ng 7 beses. Kaya nilagyan ng Panginoon ng palatandaan si Cain para hindi siya patayin ng kahit sinong makakakita sa kanya. Pagkatapos, lumayo si Cain sa Panginoon at doon tumira sa lugar ng Nod, sa bandang silangan ng Eden. Sumiping si Cain sa asawa niya. Nagbuntis ito at nanganak ng lalaki at pinangalanan nila siyang Enoch. Nagpatayo si Cain ng isang lungsod at pinangalanan niya itong Enoch, kagaya ng pangalan ng kanyang anak. Si Enoch ay may anak ding lalaki na ang pangalan ay Irad. Si Irad ang ama ni Mehujael. Si Mehujael ang ama ni Metusael. At si Metusael ang ama ni Lamech. Si Lamech ay may 2 asawa na sina Ada at Zila. Ipinanganak ni Ada si Jabal, na siyang pinagmulan ng mga tao na nakatira sa mga tolda na nag-aalaga ng mga hayop. May kapatid si Jabal na lalaki na ang pangalan ay Jubal, na siyang pinagmulan ng lahat ng tagatugtog ng alpa at plauta. Si Zila ay nanganak din ng lalaki na ang pangalan ay Tubal-Cain. Si Tubal-Cain ay gumagawa ng lahat ng klase ng kagamitan mula sa bakal at tanso. May kapatid siyang babae na sina Amna. Isang araw, sinabi ni Lamech sa 2 niyang asawa, "Ada at Zila, mga asawa ko, pakinggan niyo ako. Pinatay ko ang isang binatilyo dahil sinaktan niya ako. Kung 7 beses ang tindi ng ganti sa taong pumatay kay Cain, 77 beses ang tindi ng ganti sa taong papatay sa akin."
Sumiping muli si Adan kay Eva at nanganak ng isang lalaki at pinangalanan niya itong Seth. Sinabi niya, "Muli akong binigyan ng Diyos ng anak na lalaki bilang kapalit ni Abel na pinatay ni Cain." Nang bandang huli, si Seth ay nagkaroon din ng anak na lalaki na pinangalanan niyang Enosh. Ang panahong isinisilang si Enosh, ang mga tao'y nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ito ang kasaysayan na sinulat tungkol sa pamilya ni Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya itong kawangis niya. Nilikha niya ang lalaki at babae at binasbasan niya sila at tinawag na tao. Nang 130 taong gulang na si Adan, isinilang ang kanyang anak na kawangis niya. Pinangalanan niya itong Seth. Matapos isilang si Seth, nabuhay si Adan ng 800 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 930. Nang 105 taong gulang na si Seth, isinilang ang anak niyang lalaki na si Enosh. Matapos isilang si Enosh, nabuhay pa si Seth ng 807 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 912. Nang 70 taong gulang na si Enos, isinilang ang kanyang anak na lalaki na si Kenan. Matapos isilang si Kenan, nabuhay pa si Enos ng 815 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 905. Nang 70 taong gulang na si Kenan, isinilang ang anak niyang lalaki na si Mahalalel. Matapos isilang si Mahalalel, nabuhay pa si Kenan ng 840 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 910. Nang 65 taong gulang na si Mahalalel, isinilang ang anak niyang lalaki na si Jared. Matapos isilang si Jared, nabuhay pa si Mahalalel ng 830 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 875. Nang 162 taon ng gulang, si Jared isinilang ang anak niyang lalaki na si Enoch. Matapos isilang si Enoch, nabuhay pa si Jared ng 800 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 962. Nang 65 taong gulang na si Enoch, isinilang ang anak niyang lalaki na si Metusela. Matapos isilang si Metusela, nabuhay pa si Enoch ng 300 taon at nadagdagan pa ang anak niya ng panahong iyon. Malapit ang relasyon ni Enoch sa Diyos. Nasa 365 taong gulang siya nang siya'y mawala dahil kinuha na siya ng Diyos. Nang 187 taong gulang na si Metusela, isinilang ang anak niyang lalaki na si Lamech. Matapos isilang si Lamech, nabuhay pa si Metusela ng 782 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 969. Nang 182 taong gulang na si Lamech, isinilang ang isa niyang anak na lalaki. Sinabi niya, "Ang anak kong ito ay makakatulong sa mga kahirapan natin dahil sa pagsumpa ng Panginoon sa lupa. Kaya papangalanan ko siyang Noe." Matapos isilang si Noe, nabuhay pa si Lamech ng 575 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 777. Nang 500 taong gulang na si Noe, isinilang ang anak niyang lalaki na sina Shem, Ham at Japhet.